Una sa lahat, wasak ang helicopter na yan matapos bumagsak sa isang sapa sa Gimba, Nueva Ecija. Patay ang babaeng piloto nito. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Tatlong gun for hire suspects patay matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Davao del Norte. Mahigit 100 sangkot umano sa online lending collection scam, timbog sa Makati. Dalawang barko ng China Coast Guard na mataan malapit sa baybayin ng Pangasinan. Lalaking nagbebenta umano ng malalaswang video ng mga menor de edad, arestado sa Iligan City. Sa balitang sports, NBA All-Star Luka Doncic magiging kakampi na ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. At Baekhyun ng K-pop group na EXO spotted sa EDSA bago ang kanyang fan meet. Kumpirmadong patay ang isang babaeng piloto matapos bumagsak ang minamaneho niyang helicopter sa Nueva Ecija kahapon. Naging pahirapan ang pagkuha sa kanyang bangkay sa crash site. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakalubog na sa sapa ng abutan ng rescuers ang helicopter na yan sa Gimba, Nueva Ecija. Tanging elisi at buntot na lang ng helicopter ang nakausli sa tubig. Ayon sa Gimba Police, bandang alas 5 ng hapon kahapon, bumagsak ang helicopter na may body number RPC-3424 sa sitio Arimongmong na sakop ng Barangay San Miguel. Ayon po kay Kapitan, na may nakarinig daw po na may helicopter tapos bigla daw pong nawala ng tunog. Tapos narinig na lang po daw nila may parang sumabog pa nga po yung unang sinabi nila. Pero sa tingin po nila impact po yung narinig na yun. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasawi ang babaeng piloto ng helicopter. Nakuha sa crash site ang mga ID nito kaya agad nakilalang piloto na si Julia Flory Monzon po. Kinailangang sisiri ng mga residente at rescuer ang katawan ng 25 anyos na piloto mula sa Parañaque. Sinubukan pa raw nilang sagipin ang piloto pero naging pahirapan ito. Nahawakan ko yung kamay niya, nakaganon. Nahawakan ko, tulong ka ako, mayroon dito. At pilit ko siyang ilalabas, hindi ko mabuhat kasi pala yung seatbelt niya nakakabit, naigpit. Mag-isa at walang ibang sakay si Julia nang bumagsak ang helicopter. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang mag-stop over sa Binalonan, Pangasinan ang helicopter mula Baguio para mag-refuel. Base sa report ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center, ilang emergency alerts daw ang natanggap nila mula sa helicopter bago bumagsak. Gumugulong na ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Nakuha naman na ng pamilya ng piloto ang kanyang mga labi. Kagabi, personal na pinuntahan ni Willie Revillame ang punerarya kung saan dinala si Julia. Napag-alamang si Julia ay piloto ng TV5 host. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay matapos umanong manlaban sa mga pulis ang tatlong lalaking wanted sa Tagum City, Davao del Norte. Ang mga suspect, miyembro umano ng gun for hire. Nasa frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bulagta sa damuhan at walang buhay ang lalaking kinilalang si Rosendel Cañete sa Tagum City, Davao del Norte. Isa siya sa tatlong nasawi matapos manlaban sa mga pulis na naghain ng arrest warrant sa Barangay Visayan Village noong Biyernes. Kinilala ang isa pa niyang kasamahan na si Norman Sakin na una umanong bumunot at nagpaputok ng baril. Si Cañete at Sakin ay parehong may kasong murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang inaalam naman ang pagkakakinlanlan ng isa pa nilang kasamahan. Ayon sa otoridad, matagal na nilang tinutugis ang mga suspect dahil sila ang nasa likod ng mga gun for hire sa Davao Region. Palipat-lipat sila from one town to another. Isa yan sa mga tinataguan nila na puta nila.
para kaya hindi mo maaakalain na nandyan sila. Kaya nang matiktikan sila, agad sinalakay ang kanilang bahay. Dito na napatay ang 3. Sugatan at nagpapagaling ang 2 pulis matapos tamaan ng bala ng baril sa paa at braso. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sinalakay ng mga otoridad ang isang online lending collection scam hub sa Makati City. Timbog sa operasyon ang higit 100 empleyado na nagbabanta at namamahiya umano ng mga umuutang. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng konektado sa POGO ang mga nasa likod ng lending app. Susuriin ang mga computer na nakumpiska. Sasampahan naman ng mga reklamong paglabag sa Data Privacy Act, grave threats at cyber libel ang mga inaresto. Ipatatawag din ang mga banyagang boss ng mga nahuling Pinoy. Nasa 40 social media personalities ang imbitado bilang resource person sa isang pagdinig sa Kamara. Kabilang dyan sina Banat B, Sasasot at dating presidential spokesperson Trixie Cruz Angeles. Inaasahan ding dadalo ang mga representative mula sa Google, Facebook at TikTok. Pangungunahan ni Laguna Representative Dan Fernandez ang unang pagdinig na gaganapin sa Martes. Layon daw nitong imbestigahan ang pagkalat ng fake news at disinformation online. Samantala, sa iba pong balita, arestado ang isang lalaking sangkot sa pagbebenta online ng malalaswang video ng mga menor de edad sa Iligan City. Kabilang sa mga biktima niya, ang 14 na taong gulang na binatilyo, pati ang 2 dalagitang edad 15 at 17. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, pinapapunta sa bahay ang mga biktima at inuutusang gumawa ng kalaswaan. Kinukunan niya ng video ang mga biktima saka ibebenta sa mga parokyano sa social media. Napag-alamang 4 na beses na siyang inireklamo dahil din sa parehong modus mula pa noong 2018. Dinala na sa kustodiya ng DSWD ang mga menor de edad habang nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na reklamo. Ginugrupo niya and also po pinapaniwala niya sa mga promises niya, ibigay siyang pera o mga gadget, kaya napapaniwala yung mga bata. Pinagkakakitaan niya yung bata. 2 barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard malapit sa Pangasinan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na-detect ng kanilang dark vessel detection tool ang 2 barko sa lugar. Nagpadala ng aircraft ang PCG kaninang umaga at doon nila nakumpirma ang presensya ng Chinese Coast Guard vessels 3301 at 3104. Agad nilang niradyohan ang mga ito pero hindi umano sumagot ang CCG. Pinasunod na ng PCG sa lugar ang BRP Cabra at BRP Bakakay para itaboy ang 2 barko ng China. Gumagawa na raw ng mga hakbang ang Department of Agriculture para pigilan ang posibleng kakulangan sa supply ng itlog sa bansa. Ayon sa ahensya, posible raw magka-shortage ng itlog sa Abril. Noong nakaraang taon daw, nagkaroon ng sobrang supply sa itlog at bumaba ang demand nito. Kaya naman, bumagsak ang presyo nito at nagbawas din ng produksyon ang mga lokal na producer. Pinabibilis na raw ng DA ang pag-import ng mga manok at isinusulong ang agarang pag-aproba ng Food and Drug Administration sa avian influenza vaccine. Iniiwasan nila na magkaroon ng bird flu outbreak na kasalukuyang nakakaapekto sa Amerika. Target ng Agriculture Department na mabakunahan ang mga manok sa bansa simula sa Marso. Para naman po sa mga kapatid nating motorista, asahan ang matinding traffic sa East Service Road sa Taguig City bukas. Dahil po yan sa mangyayaring groundbreaking ceremony ng Taguig City Integrated Terminal Exchange. Magtatagal yan mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Payo po ng Taguig City Government sa katabing Metro Manila Skyway at ibang alternatibong ruta muna dumaan para iwas traffic. Sa weather update, asahan ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong unang linggo ng Pebrero. Ayon sa Pag-asa, walang nangataang low pressure area o bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang bukas. Pero ayon sa Weather Bureau, posibleng may mabuo na isang bagyo sa loob ng PAR ngayong buwan. Posible raw yang lumapit sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao o posible rin daw itong lumayo at hindi mag-landfall. Sa ngayon po, mayroon po tayong mga nakikitang kaulapan na east of Mindanao
At based po dun sa TC threat potential, merong posibleng low pressure area na mabuo within this week or by next week. Pero sa ngayon po ay nasa mababa pa naman po ang chance na itong maging isang bagyo. Sa ngayon, patuloy na nagdudulot ang northeast monsoon o amihan ng malamig na panahon at may tsansa ng mga pag-ulan, partikular sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Region. Habang easterly so mainit na hangin na nagmumula sa Dagat Pasipiko naman ang umiiral dito sa Metro Manila, Mindanao at nalalabing bahagi ng bansa. Susunod, daan-daang milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat sa iba't ibang operasyon. Pagtangay ng 3 lalaki sa isang motorsiklo sa Maynila sa pool sa CCTV. K-pop kings na SB19 may comeback single, mini-album at tour. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon. Kabilang ang winasak na 1 milyong pisong halaga ng marijuana sa probinsya ng Kalinga. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sinunog ng mga otoridad ang 1 milyong pisong halaga ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga kahapon. Natagpuan ang mga ito sa 5 ektaryang taniman sa Barangay Lokong. Wala namang nakitang nagbabantay sa lugar. Kahapon din isang lalaki ang timbog sa bypass operation ng mga pulis sa Barangay 188 Caloocan City. Nakumpiska sa sospek ang 155 grams ng shabu na may halagang higit 1 milyong piso. 3 namang high-value individual ang nasakote sa hiwalay na anti-drug operation sa San Pablo City, Laguna kahapon. Nasa drugs watch list ng Laguna Provincial Police ang mga nahuli. 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos ang nasabat sa kanilang 3. Hindi na nakapalag ang isa ring high-value individual nang mahuli ng mga pulis sa Balanga City, Bataan nitong Biyernes ng gabi. Napag-alaman pang nasa drugs watchlist ng mga pulis ang sospek. Nasamsam sa kanya ang 100 gramo ng shabu na may halagang 680,000 pesos. Nakumpiska rin ang isang revolver na kargado ng 5 bala. Timbog ang 4 na drug suspect sa operasyon ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Biyernes. Nasabat sa mga nahuli ang 70 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 476,000 pesos. Nakatakas naman ang isa nilang kasamahan na patuloy na tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Muli namang dinagsa ng motorcycle riders ang Marilake Highway sa Rizal. Pero hindi sila nagkarera, kundi nagcaravan laban sa pagiging kaskasero sa kalsada. Nasa Frontline na balitang yan, si Brian Basa. Madaling araw pa lang, daan-daang rider na ang nasa Marilake Highway para sa isang unity ride. Nangunguna riyan si Senator J.V. Ejercito. Medyo matagal na rin hindi nakapunta rito, 3 years dahil sa takot ko. Pero hindi natin dapat gawing racetrack ang Marilake. Kasama rin ang Land Transportation Office, PNP Highway Patrol Group at Rizal Police. Binagtas ng convoy ang bahagi ng highway mula Antipolo City hanggang Tanay. Iisa ang kanilang bukang bibig. Make Marilake safe again. Higit 1 linggo nang nakalipas, namatay ang isang rider matapos sumemplang sa Marilake. Pinagpapaliwanag ngayon ng LTO ang rider na nag-alas Superman sa motor. May hearing po tayo, napadala na po natin yung ating show cause order sa kanyang bahay sa Batangas, no? And I think if it's not this week, next week. Dahil sa insidente, mas pinaigting ang pagbabantay sa highway para tiyaking walang kaskasero. But the good thing is wala po tayong nakitang mga pasaway diyan sa Marilake Highway, no. It seems epektibo po yung tulungan ng bawat sektor ng gobyerno at saka private sector. Ayon sa HPG, halos 40,000 ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente noong nakaraang taon. Marami sa mga ito, mga motorsiklo. Naniniwala ang pamahalaang
hindi malulutas ang problema sa kalsada sa paninita lang. Pwede kami manghuli araw-araw and it's been seen as far as statistics are concerned, hindi yun ang solusyon eh. So we will couple it with education, training, and enforcement. Sang-ayon din ang ilang Transportation Network Vehicle Service na mas bigyang pansin ang training ng mga motorista. Hindi na pwedeng nasa pag-iisip na huling pag-iisip ang pagplano, ang pag-aasikaso, ang pagre-regulate at ang pagbibigay ng pansin sa motorsiklo. Kaya ang mga bagong rider tulad ni Katrina, napansing mas mahigpit ngayon ang pagkuha ng lisensya. Required ang training at exam at bawal ding bumili ng motor ng hindi lisensyado. Nakatutulong daw yan para mabawasan ang mga kamote rider. Pagka nagkalisensya ka, be responsible. Huwag naman yung nagkalisensya ka lang na mayabang. Ganon. Tinitiyak naman ng LTO na sapat ang kanilang pondo para mas maraming mahasa sa responsableng pagmamaneho. Simbolo raw ang Unity Ride ng kanilang hangaring maging ligtas ang ating mga kalsada, hindi lang sa Marilake, kundi sa buong bansa. Mula sa Rizal, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng 3 lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Maynila. Depensa ng mga nahuling sospek, hindi raw sila ang may pakana na nakawin ang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Sampaloc sa Maynila nitong January 30, makikita ang nakaparadang motorsiklo. Maya-maya pa, may dumating na lalaki nakapula. Saka sinakyan ang motor. Lalapit ang isa pang lalaki para itulak naman ang motorsiklo. Matyaga nilang itinulak ang motor palabas ng kanto. Sa dulo, nakaabang ang isa pa nilang kasama. Ang 3 lalaki, mga tirador pala ng motor. Sa iba pang kuha ng CCTV, makikitang isinakay na sa kolong-kolong ang tinangay nilang motorsiklo. Hanggang sa ibaba nila ang motor sa bahagi ng Subel Street. Agad na nagsumbong sa mga otoridad ang may-ari ng motor. Bumisita lang daw siya sa kanyang girlfriend nang mangyari ang pagnanakaw. Opo, hindi po siya nakalock, sir. Kasi bibili lang po kami. Mabilis lang eh. Pagbalik namin, sir, ganun po yung wala na. Sa tulong ng CCTV, natunto ng mga pulis noong araw ding yon sa may Santa Ana ang 2 sa mga kawatan. Nagtatanggal na sila ng mga markings ng motor. Positibong itinuro naman nung biktima natin na yun yung motor niya. At saka yun yung mga suspect kasi nung nahuli po natin yung mga suspect, yung pa rin po yung suot nila. Agad silang inaresto at dinala sa headquarters ng Manila Police District. Depensa ng mga nahuling salarin, hindi nila alam nung una na nanakawin ng motor. Sabi raw sa kanila ng nagsilbing lookout na si alias Andy, kanya raw ang motor at nawawala ang susi, kaya isasakay na lang ito sa kolong-kolong. Umamin lang daw sa kanila si alias Andy kalaunan. Mensahe nila kay alias Andy, sana kung mahuli man siya, sa kanya lahat ipatong ng lahat ng ginawa, nangyari sa amin dito. May-ari ng motor, naging po ng patawad na ginawa po namin na wala rin po kaalam-alam po nun. Patuloy naman ang paghahanap kay alias Andy habang nasa kustudiya na ng MPD ang 2. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binigyang pugay po sa pamamagitan ng full military honors ang yumaong Albay 1st District Representative Edsel Lagman ngayong araw. Isinigawa ito sa pangunguna ng provincial government ng Albay pagdating ng labi ng mambabata sa Bicol International Airport kaninang alas 6 ng umaga. Dumalo sa seremonya ang buong pamilya Lagman, ilang kasamahan sa politika, mga kaibigan at mga taga-suporta na nag-abang sa labas ng paliparan. Ibuburol si Lagman ng 2 araw sa bayan ng Bakakay sa Albay bago ito iburol sa Quezon City mula February 5 hanggang 9. Nakatakda naman ang libing sa Marikina sa February 10. Pumanaw si Lagman dahil sa cardiac arrest sa edad na 82 nitong January 30. Tutol sa political dynasty si COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Garcia, dahil sa political dynasty, may mga napapagkaitan ng oportunidad na magsilbi sa bayan. Sinabi yan ni Garcia sa programang The Grill. Dinaluhan ito ng malalaking news organizations sa bansa, kabilang ang News 5, Signal TV, The Philippine Star, True FM at Business World.
Against ako sa political diet. Ay, anti ako. Ang sa atin lang ay bakit ang barangay, bakit ang SK merong May ganong rule, anti-political dynasty? Bakit ang Bangsamoro? Bangsamoro, anti-political dynasty, second degree sila. Di ba? So bakit hindi kakayanin sa national? Susunod, 3 patay sa pamamaril sa Cotabato dahil sa umano sa hidwaan sa pamilya. Aso patay matapos matrap sa sunog sa Zamboanga del Norte. At NBA All-Star Luka Doncic, kinuha na ng Los Angeles Lakers. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay sa pamamaril ang isang magsasaka at 2 menor de edad sa Cotabato. Kinilala ang magsasaka bilang si Inorhan Razak, 29 anyos. Sakay niya sa motorsiklo ang 17 anyos niyang anak at 8 taong gulang na pamangkin. Ayon sa pulisya, inabangan sila ng mga suspect na sakay ng puting van bago paulanan ng bala. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 2 biktima habang idineklara namang dead on arrival ang isa. Hidwaan sa pamilya ang tinutingnang punot dulo ng krimen. Napag-alaman ding may nakabimbing kaso ng multiple frustrated murder laban kay Razak. Patay ang isang aso matapos matrap sa sunog sa Zamboanga del Norte. Init po kayo doon. Tayo mo kaya? Naiwan umanong nakatali ang Siberian Husky sa likod ng nasusunog na bahay. Nailigtas pa ito ng mga residente nang humina ang apoy, duguan at nagtamo ng matinding lapnos sa katawan ng aso. Nadala pa siya sa veterinaryo pero pumanaw rin kalaunan. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Masarap po kumain, alam nating lahat yan. Pero masarap pa ba kung alam nyo ang katumbas na calorie niyan? Mapadiet check ka talaga lalo't sa Quezon City dahil obligado na ang mga restaurant na maglagay ng calorie count sa kanilang menu. Ang solusyon yan, kasunod ng tumataas na sakit sa lungsod. Alamin yan sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Hypertension, heart disease at diabetes. Yan ang mga nangungunang sakit ng mga taga Quezon City noong 2023. Ang solusyon dyan ang QCLGU, magpatupad ng ordinansang nag-uutos na obligahin ang mga kainan na maglagay ng calorie count sa mga ibinibentang pagkain simula sa December ngayon taon. We are empowering our consumers to be able to understand kung ano ba yung kanilang kinakain at kung anong epekto nito sa kanilang kalusugan. Ano naman kaya ang masasabi ng mga customer? Importante talaga na may calorie count kinakain ko para tumagal pa ang buhay ko. I think it's a step forward para magkaroon tayo ng healthier choices sa mga pagkain natin. Sasailalim pa ang ordinansa sa 3 phase mula 2025, 2026 at 2027 para hindi mabigla ang mga restaurant. December 21, sisimula na ang Phase 1. Para yan sa food businesses na may 5 o higit pang branches. Hindi naman required ang mga karinderya o mga micro-business at small-medium enterprises at ang mga eat-all-you-can buffet. Pero kung gagawin daw nila ito, ay may incentive na makukuha mula sa QCLGU. Ang mga required naman na hindi susunod, hanggang 5,000 pesos ang multa at maaaring bawiin ang business permit. Suportado naman ng mga resto owner ang ordinansa. At least mamamonitor din natin the food that we take. When we heard about it, nag-start na rin naman kami sa kitchen namin. Magbibigay naman ng libreng training ang LGU sa mga staff ng restaurant para mas maipaliwanag sa mga customer ang calorie count. Sa huling tala, mahigit 50,000 restaurant at food chain ang nasa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Pinatawan ng malaking taripa ni US President Donald Trump ang tatlong pangunahing trading partners ng Amerika. 25% ang taripa sa mga export mula Canada at Mexico. Dagdag 10% naman sa China. Paliwanag ni Trump, nais niyang protektahan ang kanyang mga mamamayan laban sa mga illegal alien at illegal na droga. Bumwelta naman ang Canada na nagpataw rin ng 25% na taripa sa Amerika. Ganon din ang ginawa ng Mexico. Pumalag naman ang China, ihahabla raw nito ang Amerika sa World Trade Organization. Pangamba ng mga ekonomista, baka magdulot ng inflation o pagmahal na mga bilihin ang hakbang ni Trump. Umatras na po ang Strong Group Athletics mula sa Dubai International Basketball Championship. May tsansa pa sana maka-third place ang Strong Group pero pinili ng team na umatras na sa laban. Bilang protesta ito sa kanilang semifinals match kontra Tunisia. Ayon sa SGA, hindi nila nagustuhan ang mga tawag ng referees sa laban. Bagay na siya raw nakaapekto sa resulta ng game. Natapos ang laro sa score na 68-63 pabor sa Tunisia. Ayon sa SGA, nire-respeto nila ang laro ng basketball pero kailangan din daw maging patas sa court para mapanatili ang integrity ng laro. Wala pang pahayag ang pamunuhan ng Dubai International Tournament sa naging desisyon ng Strong Group. Fusion of Amor and montage ang atake ni Blackpink member Jisoo sa kanyang comeback. Base yan sa inilabas niyang album cover para sa mini-album niyang Amortage. Sa February 14 yan ilalabas sakto sa Valentine's Day. At bago yan matatanda ang pumirma recently si Jisoo ng kontrata sa Warner Records para sa naturang album. Speaking of Blackpink, full support din si Jisoo sa co-member niyang si Jennie. In-story niya ang latest single ni Jennie na Love Hangover. Eto pa ang matindi, nagbabalik ang nag-iisang P-pop kings na SB19 para sa bagong single at mini-album. Yan ang pasilip sa kanilang simula at wakas. Tampok dyan ang ilang era ng SB19 na pagsibol at pagtatag. It's giving goosebumps at cinematic ang atake sa teaser. Sa February 28 ang single release habang sa April 25 ilalabas ang extended play o mini-album. Habang sa May 31, sisimula ng SB19 ang bago nilang tour. Kaya i-ready na ang inyong mga ipon, 18. Susunod, Baekhyun ng K-pop group na EXO spotted sa EDSA. At sa Happy Weekend, silipin natin ang dinarayong mountain pasyalan sa Benguet. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Move over Anthony Davis dahil may bago ng superstar na makakatandem si LeBron James. Ang Dallas Mavericks superstar na si Luka Doncic abay tinrade na sa Los Angeles Lakers. Kaninang umaga lang, inanunsyo ng NBA ang blockbuster 3-team trade na yan sa pagitan ng Lakers, Mavericks at ng Utah Jazz. Bukod kay Doncic, nakuha rin ng Lakers ang mga forward na si Maxi Kleber at Markieff Morris. Ang Mavs naman, makukuha si Davis, guard na si Max Christie at isang 2029 first round pick. Ang Jazz naman, makukuha si Jalen Hood-Schifino at 2 second round draft picks. Ayon sa general manager ng Mavericks, makakatulong ang trade para lalong lumakas ang kanilang koponan sa depensa. Bagay na kine-question ng mga analyst at NBA players, lalo pat isa si Doncic sa mga leading candidates para maging most valuable player sa nakalipas na 3 taon. Samantala sa PBA, isang pwesto na lang ang pinag-aagawan ngayon sa Commissioner's Cup Playoffs. Kaya naman, ngayong gabi, magkakaalaman
kung ang Magnolia Hotshots ba at NLEX Road Warriors ang aabante sa quarterfinals. At live po mula sa Inares Center sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta na ang do or die game dyan sa Inares? Andre, win or go home mode na nga ang NLEX Road Warriors at Magnolia Hotshots sa kanilang tapatan para makahabol pa sa huling quarterfinal spot dito sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals. At sa ngayon nga, kikita natin nagpa-practice na ang parehong koponan dahil inaasahan na magiging pisikal at matindi ang bakbakan nila. Iisang slot na nga lang ang natitira at ito yung pang-8 spot. At kung sino man ang magwawagi ngayong gabi, makakaharap nila ang naghihintay na top seed Northport Batang-Pierre. May twice to beat advantage ang Northport kaya challenging ang laruan dito. Ito rin ang unang beses ng Batang-Pierre na nag-top seed sa buong kasaysayan ng liga. Bukod dyan, may twice to beat advantage din ang second seeded na TNT Tropang Giga na makakaharap naman ang guest team na Hong Kong Eastern. Best of 3 naman ang magiging aksyon sa pagitan ng Converge kontra Rain or Shine habang muli ring magtatapat ang Meralco at Barangay Ginebra. Andre, noong nakaraang elimination round nga sa pagitan ng Magnolia at ng NLEX nang ibabaw ang Hotshots sa score na 99-95. Pero ang tanong, mauulit ba yan ng Hotshots o makakabawi na ang Road Warriors sa pagkakataong ito? At yan ulit test mula dito sa Inares Center. Balik sa'yo, Andre. Babalitaan mo kami dahil magandang bakbakan nga yan. Magnolia, NLEX, do or die. Sinong papasok sa playoffs? Maraming salamat, Ian Suyu. Balik Pinas si EXO member Baekhyun para sa kanyang fan meet sa Pasay City mamaya. Pero bago yan, spotted ang K-pop star sa dinayo ang kanyang naglalakihang billboard sa EDSA Guadalupe. Say pa ni Beck sa kanyang Instagram post, "It's the best day today." Si Baekhyun ay isa sa main vocalists ng EXO. Muling magbabalik sa big screen ang aktor na si Mon Confiado bilang si dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Mon ang kanyang muling pagganap bilang si Emilio Aguinaldo sa upcoming historical film na Quezon. Ang nasabing pelikula ay ang latest edition sa historical films ng TBA Studios na Bayaniverse. Kabilang dyan ang box office hit na General Luna at Goyo, ang Batang General. Si Mon din ang gumanap bilang si Emilio Aguinaldo sa pelikulang yan. O, eto na. Ano na papunta na tayo ng March. Dilampasan ko na yung Valentine's Day. March na tayo. Babalikan Summer ko na, dapat bakasyon yun na. kung sino date mo. Dahil ang dami Huwag na natin balikan. nagre-request. Pakitanong po si Jess De Los Santos kung sino po ba Paano ba makakadate yan, niya. partner? Mas mahalagang malaman natin kung ano ang travel goals natin this year. Okay? Well, Simulan sakto. natin sa'yo, Andre. Sakto, magta-Taipei ako in a Ayan. few days. Kasama si Pao, syempre. Siya nga nag-ayos lahat. Plano ko bumisitahin yung pamilya ko sa Amerika this year. Okay. Bumalik ng Japan. Dahil di ba sabi ko sa'yo, tama, Tokyo tatakbo ka. Marathon. Oo. Tingnan natin. Sana, kaya yan, Tapos kaya yan. bumalik din sa Europe dahil plano namin mamili doon ng mga susuotin para sa kasal. Ang dami niyang Daming ganap. travel goals. Ang daming Sabi ko pupuntahan sa travel isang goals, taon. hindi ko sinabi itinerary. Ikaw. Darating ako sa'yo. Ako naman parang ayoko pa sabihin kasi mamaya maudlot. Ayun. naman. Ikaw, dahil ikaw alam ko. Hindi, confirm na kasi nakuha ko na yung visa ko. Oy. So ako ay pupunta ng New Zealand. Sana all, sana all, sana all. O kasi mga bundok kasama pupuntahan ko doon. Hindi, mga kaibigan ko na mali. Binalik pa rin. Eto na, kung sa New Zealand, mga bundok yung pupuntahan ko, minsan di na natin kailangan lumayo kasi isang bundok sa Benguet ang dinarayo ng mga mahilig sa nature at adventure. Silipin nga natin yan sa Happy Weekend Report ni Bea de Guzman. For today's video, gagala tayo sa isang sikat na pasyalan dito sa Benguet, ang Mount Yangbo. But first, meet Joy. Hi! Isang regular na turista all the way from Manila. Kung paano makarating sa ating destination, siya ang bahala. So from here sa Burnham Park, kailangan natin sumakay ng taxi. Let's go! Sa Mount Yangbo.
Kwento ni Joy, nasa 20 to 30 minutes ang biyahe mula sa city proper. Ang pamasahe, nasa humigit kumulang 250 pesos. Kung via jeep naman, 18 pesos lang. Ang sakayan nasa Baguio Center Mall, rutang Ambiong, Tawang, La Trinidad. And the hiking begins. Pero mga kapatid, don't worry. Beginner-friendly ang Mount Yangbo. Sa totoo lang, di ako hiker, pero ang ganda talaga ng place na to. Kumbaga, ano ko siya, escape from the city, from the stress sa work. Tapos, hindi pa siya crowded. And beginner-friendly lang yung trail niya. From city view to scenic view real quick. Hanep! Ayon sa isa sa mga may-ari ng lugar na si Basilio Biase, dinarayo talaga ito pagdating ng Pebrero. Pag-akit mo sa taas, makikita mo lahat ang view. Hanggang Kapangan, hanggang Tublay, makikita mo doon. Para raw patuloy nila itong mapangalagaan, kinailangan nilang maningil ng maintenance and entrance fee na 50 pesos kada tao. Dito na! Dito na tayo! Ang ilang mga lokal na sina Jewel at Jillian, chill na chill sa kanilang nirentahang tent na 150 pesos. Since from Baguio po kami, parang mas gusto na namin yung tahimik po. Dito po, fresh po yung hangin, tapos hindi maingay. Ang grupo naman ng Gen Zs na to, sawa na raw sa gadgets. Actually, sa mga academics, parang babad din kami sa mga phones, ganon, mga gadgets. So parang today, parang naisipan namin na pumunta dito for bonding and yung nature na rin po. 50 lang sapat na. Kung gusto mong i-level up ang Mount Yangbo experience, pwedeng mag-rent ng tent, kubo, picnic mat at kung ano-ano pa. At may archery rin na sa ngayon, 50 lamang sa kada 12 tira. Pwede na rin dito ang overnight camping sa halagang 650 pesos. Bagamat open to all at maraming pwedeng gawin sa Mount Yangbo, isa lang ang pakiusap ng mga tagapangalaga sa lugar. Huwag po tayo masyadong magkalat ng mga basura kung saan-saan. Si Joy na nakailang balik na sa lugar. Worth it yung biyahe from Manila, yung pagod, talagang recommended dito. O paano mga kapatid? Kita-kits! Bea de Guzman, News 5. Si Bea nakapagbakasyon. Pati maliwalas, malayo sa city, presko, anong hangin. So sino nga ka-date mo daw sa Valentine's? Alam mo, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, mabati natin yung presidente natin na happy birthday. Yes! Belated happy birthday! Hindi lang siya. Well, si Boss Guido, si GRZ, Boss Guido Zabaliero. Boss, happy birthday mo, sir. Kahapon ang birthday ni Boss, Feb 1. Today naman, ang head ng HR natin, si Boss Rolly Santos. Feb 2, back-to-back yung dalawang yun. Happy birthday po. Happy birthday po. So, kadit daw, sino daw? Pati ang tanong pa rin, pinipilit ng mga fans. Mas mahalaga yung birthday nila. Ayan! Happy birthday po, Boss GRZ and kay Boss Rolly ng TV5. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.